At hindi mo mapapansin yan dahil hindi naman bigla eh. Hindi naman lalapit sa'yo, uy, kulto ako. Huwag kang maniwala kay Jesus Christ. Gagawin ba niya yan? Hindi, kakaibiganin ka niya. Baka bibigyan ka pa nga niya kung ano-ano eh. Bigyan ka ng groceries, di ba? Ay, magsimba kayo. Ano na, pag uwi nyo, may grocery tayo. May bigas. Salamat na lang, nandito kayo kahit wala tayong binibigay. Di ba? Kung hindi, maghihirap si pastor niya. Okay. So mag-ingat kayo. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa paano? Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Okay? Ang sabi ng Panginoon Jesus, mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? Yung dawag, yung tumutubo na ano kasing tawag natin doon, yung damo, mga damo. Ang igos sa matitinik na halamanan, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Kaya, ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Diba, totoo naman to sa mga nagtatanim. Ang tinutukoy dito is, halimbawa, nagtanim ka ng, yung malilit mo na, simple. Halimbawa, nagtanim ka ng sitaw. Tapos yung bunga niya ay pangit. Hindi mo na pag-abalahan pa yan na lalagyan ng fertilizer o kaya ay i-cultivate, di ba? Kina-cultivate. Hindi. Bubunutin mo na yan, magtatanim kang panibago. Di ba? Paano malalaman pag pangit yung bunga? Bubuksan mo, inuuod, mga ganon. O kaya yung mangga. Pag yung mangga, huwag yung mangga, kasi yung mangga, ini-sprayan natin para mamunga. Halimbawa, bayabas, ganyan. Pag yung bayabas ay ang kinain mo, may nakita na ba kayo na bayabas na pagkagat mo ganyan may mga uod sa loob? Meron, may nakita. Actually, nakagat ko na ganun. Pag ganun mo, may mga puti-puti na gumaganon-ganon sa loob. Hindi lang isang bunga yan. Yung buong puno na yon. Kasi nagtataka ako doon sa Baguio to, nagtataka bakit ang daming bunga, ang ganda sa labas. Hindi pinapansin ng mga tao. Dadan sila, ang ginawa ko, pinitas ko sabay kagat. Yun na. Yun pala yung dahilan. Kung bakit pag ganun mo, hindi lang isang bunga. Lahat ng bunga ay mayroong ganun. So, anong gagawin mo pag ganun? Siguro, yung may-ari, kaya hindi niya pinapatay kasi display nga naman, ang ganda nga naman tingnan eh. Pagkita mong ganyan, uy, wow, mapapawaw ka talaga. Pero, wala siyang pakinabang. Bakit? Bayabas nga, hindi mo mamakain. So, pinuputol na dapat yun. Palitan ng puno na bayabas, na pag namunga, kahit na maliit siya, pero pag kinain mo naman, ang tamis. Diba? So, pag maniba lang ay maasim-asim na manamis-namis. Parang gusto ko magbayabas ngayon. Okay? Nakukuha niyo yung point? Sa bunga mo, malalaman. Kasi parehong bayabas yan. Parehong bunga. Yung puno ay bayabas din. Yung bunga ay bayabas, yun lang. Yung isang puno, masarap yung bunga, yung isang puno ay pangit yung bunga, hindi maganda. Ayaw magpakain. Magbunga nga, pero ayaw magpakain yung bunga. Nasisira sa loob. Okay?
So, yun yung sinasabi ng Panginoon na beware sa kanila. So, lumalapit sila na parang tupa. Sa Jeremiah chapter 5, verse 30, ang sabi ni Jeremiah, babasahin ko English ko ito, no? An appalling and horrible thing has happened in the land, sabi ni Jeremiah. The prophets prophesy falsely, and the priests rule on their own authority. And my people love it so. Gustong-gusto ng mga tao. But what will you do at the end of it? Diba? Sabi ni Jeremiah, yung mga propeta daw, nagpo-prophesy sila, nagtuturo sila. Bakit falsely? Kasi nagpo-prophesy sila, sinasabi nila ito ay mula sa Diyos, pero yung prophecy nila, kung babasahin natin sa Jeremiah, ang mga bagay na yung gusto nilang marinig ng tao. Nakukuha niyo yung mga bulang propeta? Nangangaral sila ang ganda ng pagkaka-deliver, ang ganda ng pagkaka-arrange ng message. Yun lang, kaya pala maganda para magandahan ka rin sa iyong pakikinig. At pag nagandahan ka sa iyong pakikinig, sabihin mo, ay, praise God, ang ganda ng message ni Pastor. Pagkano ba yung ibigay? Mahina dyan yung 1,000. Diba? Kaya nila ginagandahan, kaya piniplis nila ang yung tenga na, ay, gustong-gusto mong naririnig. Paano ba naman? Puro blessing. Pag naging Krisyano ka, masayang tunay. Wala nang paghihirap. Basta i-claim mo lang, Lord. I claim it. Diba ang ganda nga naman pakinggan? Tsaka ang ganda sa pakiramdam yung gano'n. Pero sino yung unang-unang magpro-prosper? Sino yung unang-unang yayaman? Sa tingin nyo? Hula lang, hula. Si Pastor, nagdadrive ng Ford. Ford na yung, hindi lang basta Ford. Yung mamahalin ng Ford. May helicopter pa. Di ba? Tapos yung mga member, ayun, nagtitinda ng fishball sa kalsada, ambulant vendor. Alam niyo ambulant vendor? Sa Baguio, marami. Yung nagtitinda sa daan, tapos pag may POSD na yung public safety, POSD, public order and safety, biglang kukunin yung tanim, ay yung tinda, sabay takbo. Yan yung mga ambulant vendor. Mabilis tumakbo. Okay? So, buti na lang, sabi ni Jeremiah, yun ang pinapakinggan, yun ang sinasabi ng mga propeta, at alam niyo po ba, gustong-gusto ng mga tao. The people love it, sabi niya ni Jeremiah. Ang tanong ito, halimbawa tayo, no? Kung ganun pala yung gustong marinig ng mga tao, ang tanong, ituturo ko ba ng ganyan? Diba, mas maganda kung puro maganda yung naririnig natin. Puro pangakong pwede kang yumaman, yung mga ganyan. Hindi ka na magkakasakit. Gusto nyo ba yung ganun tinuturo natin? At gusto nyo bang ganun palagi yung naririnig? Yung mga mensahe ba na nakakakiliti sa tenga? Ibig sabihin yung gustong-gusto mong marinig. Ibig sabihin yung masarap pakinggan. Yung para bang idinuduyan ka sa mga masasarap na pananalita. Puro blessing. Are you blessed? Amen. Para lamang manatili, ginagawa to para lang manatili kayo. Para makinig kayo palagi, dumami kayo, at dumami rin yung pagbibigay. Diba? Pero salamat sa Panginoon na natin ginagawa to. Yun ang kagandahan ng ating pag-aaral na verse by verse, chapter by chapter, book by book. Kasi kung ano yung magkakasusunod na pag-aaral, siya pa rin yung tuturo natin. Ang hindi lang medyo mahirap lang gawin sa verse by verse ay pag yung itinuturo ng verse ay hindi magandang pakinggan. Halimbawa kung sinabing nagkakasala kayo.
Kung ito ay patungkol sa kasalanan, lalaktawan ba natin? Kung mapapansin nyo, hindi natin nilalaktawan kahit ano. Okay? Kaya kung minsan pakiramdam ko, yung nakikinig, halimbawa kayo narinig nyo, ako, pinapatamaan na naman ako ni Pastor sa akin. Di ba? Naramdaman nyo na ba yan? Pinapatamaan na naman ako ni Pastor. Huwag na ako magsisimba. Hindi po. Talagang yun yung kasunod ng ating pag-aaral. Okay? So, hindi ko pwedeng laktawan kung paano ang isang propeta sa Old Testament, pag sinabi niyang masusunog yung buong Jerusalem, sasabihin niya yun kahit sa harapan ng hari. Kaya ang daming mga propeta noon na tinatapon sa lions den, pinupugutan ng ulo o pinapakulong. Bakit? Kasi kung anong sinabi ng Panginoon, kahit pangit yan, or kahit hindi maganda sa mga nakikinig, sasabihin pa rin nila. Kasi ito ay galing sa Panginoon. Okay? So, sa atin din, pero ito naman yung kagandahan ng salita ng Diyos. Pag pinakinggan mo at pag walang nangyari sa iyo, yung parang, okay lang. Anong mensahe ba? Okay lang, nice lang. Diba? Pero kung nakinig ka, tapos para bang ikaw yung kinakausap, halimbawa, ilang kayo dito, tapos sa dami natin, sa tingin mo, ikaw lang, ako lang kinakausap ni Pastor. Ako lang yun. Kung pinapatukoy niya, hindi po, ibig sabihin ay may epekto yung salita ng Diyos. May nangyayari. At pag nangyari naman yun, epektong yun, mag-respond din tayo ng maayos. Yan. So, God, ang Diyos, dinidispise niya yung mga tao, yung mga mangangaral, yung mga nagsasabing sila'y lingkod ng Diyos, na sinasabi nilang nagsasalita ako in behalf of God, dinidispise ng Diyos yan. Galit ang Diyos doon. Pero ang hinahanap niya is yung mga lingkod na ituturo niya kahit na ito ay patungkol sa kasalanan. Kasi yun naman yung kailangan natin. Yung marinig natin kung ano ang nais ng Diyos upang sa ganon, hindi lang naman sasabihin yung kasalanan. Sasabihin niya kung paano mo malalagpasan yung kasalanan at mapapalapit sa Kanya. Di po ba? Kompleto ang salita ng Panginoon. Hindi naman puro condemnation yan. Condemnation sa mga hindi susunod at hindi tatanggap. Pero gantimpala reward sa mga maniniwala at susunod. Okay? So, hindi lumalapit sila na parang tupa, pero ang katotohanan sila yung mga mababangis na asong gubat. Ibig sabihin, mga maninila, mga mapagsamantala, kukunin nila kung ano yung mapapakinabangan nila sa iyo. Para silang mga, alam niyo yung naggagata ng nyog, di ba yung unang piga? Anong yung tawag sa unang piga? May tawag kan eh. Ha? Kakanggata, di ba? Sabi nila. O yun, yung kakanggata, ito yun. Yung unang piga. Tapos, lalagyan mo pa ng tubig. Pipigayin mo ulit. Sapal na yon. Itong mga bulang propeta na ito, kahit sapal na, pipigain pa. Ano ibig sabihin? Walang-wala ka na, wala ka ng trabaho, kailangan, pipigain ka pa rin, kailangan nyo pa rin magbigay. Bakit? Para sa gawain ng Panginoon. Sino yung nasa gawain ng Panginoon? Si Pastor. Para sa Ghost Project ko to. Hindi niya sasabihin na Ghost Project pala. Para sa project ng church.